Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Father Eric Adeviso ng programang Kamang Gagawa. Ngayon pong araw na ito ay tatalakayin natin ang issue ng karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan. Pinalad po tayo ngayon dahil meron po tayong isang panauhin na ang pangalan ay Annie Enriquez Heron, General Secretary, Public Service Labor Independent Confederation. Kawani po siya ng gobyerno sa loob ng 34 na taon. Magandang araw, Annie. Ay, magandang araw po, Father Eric, at salamat po dito sa pagkakataon na ito na makasama nyo dito. Napakatagal nyo kawani. Saan ba kayo nagtrabaho sa sangay ng pamahalaan? Nauna po ako, kagagraduate ko lang. Nagsimula na ho ako bilang casual worker sa National Manpower and Youth Council na ngayon po ay Technical Education and Skills Development Authority. No? At pagkatapos nun, mag-2 taon na ho ako sa Quezon City Polytechnic University. Ayun. So, tatalakayin po natin yung karapatan ng mga kababaihan. Isang controversial na issue po ito at marami na pong mga movements ng mga kababaihan no, na umuusbong dito sa ating bansa. Usually sa kasaysayan, ang kababaihan ay nasa tabi lang. Mula sa Biblia hanggang sa buong mundo, palagi lang siyang nasa tabi. Parang tinuturing lang siyang gamit. Ngayon ba, ano lang na abot na antas ng buong kababaihan sa Pilipinas, sa mundo? Masasabi ko ho na na magmula dun sa siya ay nasa bahay at nag-aalaga ng anak o ilaw ng tahanan, ay malaki na ho ang naging partisipasyon, tinatawag na labor participation rate ng mga kababaihan. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ganyan po ang trend. No? Sa Pilipinas ho, kalahati, mahigit sa kalahati ng mahigit 37 milyon na mga manggagawa ay kababaihan po. No? Ganun na po. Kasi ngayon, kailangan na maghanap buhay din ang mga babae at tumulong doon sa kanilang mga kabiyak, no? Para itaguyod yung buong pamilya. Kasi nga ho, hindi naman na kumakasya. No? Hindi na sapat yung kinikita laang nung ama o nung isang nagtatrabaho sa bahay. At halos lahat ngayon ay nagtatrabaho na. No? So, yun po. Marami na po talaga. At syempre, ang kaakibat niyan ay yun nga, no? Ano yung mga kondisyon ng mga manggagawang kababaihan ano nga sa ho pala ang Pilipinas? kondisyon? Kumbaga yung mga kababaihan dito sa Pilipinas ay, kung ipapantay natin kasi patriarka ang lipunan. No? So, ano po ang kondisyon ng kababaihan? Pantay ho nga ho ba ito sa usapin ng trabaho, lalo na sa factory, no? Pantay ho ba ang pagtrato ng kababaihan? Sa maraming hong bagay, hindi pantay. Una ho, ay hindi pantay na ang kakayahan mo ay bayaran ng kasing halaga ng kakayahan ng isang lalaki. At dun sa amin pong pag-aaral, ay sa bawat piso na kinikita ng lalaking manggagawa, no, na pareho ang kwalifikasyon, pareho ang pinag-aralan, no, ang kakayahan, ay 60 centavos lamang po ang sa babae. So mas lamang yung lalaki. Opo, ganun po 'yon, no. Pagdating naman po sa kondisyon, syempre ho, ang kailangan magaling si babae bago siya tanggapin, kasi ang mas gustong tanggapin ng mga kumpanya sa karaniwan ay yung kalalakihan, kasi marami daw hong tinasawag nila pagkakagastusan ang kababaihan, sapagkat iyan daw po ay potensyal na pagka iyan ay nag-asawa, ay pwedeng manganak, at siyempre ho daw ay may mga maternity leave na medyo mahaba na dapat ay binabayaran. No? So nasa usapin pa rin tayo ng pagtitipid. Oo, ganun po. No? Ganun ho nasasalin doon sa mga praktikas at mga sa mga lugar pagawaan, ganyan din ho tinatrato. So, kailangan yung sinabi nyo nga kanina na yung role patriarchal, ang tinitingnan pa rin ho sa babae pag nagtatrabaho, pantulong. Hindi ho siya breadwinner, kaya kung pantulong, edi pantulong lang din yung rate ng yung antas ng sweldo. So, yun pa rin ho, no? Tapos kung talagang mahirap ang ekonomiya o ang produksyon, nauuna naman din hong tinatanggal. Nauna hong tinatanggal sabi nga nila,
last to be hired, first to be fired. No? Ganyan po yung sitwasyon. Na may nababago pero hanggang ngayon, pag binabalikan ho namin yung mga usapin at problema, uugatan, ganun din po yung role niya at yung pagbabalyo, no? Yung pagpapahalaga sa babae at sa kakayahan ng babae. No? Sa karanasan niyo po, meron ho bang mga karahasan na nagaganap lalo na sa trabaho sa mga kababaihan? Be it physical or verbal or sexual. No? Marami ho bang ganyan? Meron ho. Ang sa public sector ho, no, ay naging mataas ho yung antas nung tinatawag na sexual na harassment, no? Yung paggamit ng kapangyarihan sa babae na kung minsan ay may mga pisikal na pang-aabuso, hinihipuan o inaalok na kapalit yung sexual para gumanda ang pagtrato sa promotion. Meron pa nga ho kaming napag-alaman na yung mga bago tanggapin, no? Minsan sinasabi kung magamit ko salita, certipepe. Kasi minsan, kailangan nila ng certification, no? Minsan ho yan, kapalit niyan ay yung sexual na pabor. O kaya naman yung pang-aabuso sa pamamagitan ng verbal, pagsasalita, no? Ng masasakit, ng masasama. Hindi lang dinudusta, kung hindi inaalipusta o minimenos yung babae para ang feeling niya ay talagang ito lamang ang halaga ko dito. No? So, marami pong dokumentado na mga kaso dyan at iyan po nga ay inilaban na dahil mayroon naman pong batas na ngayon ay bawal na po yan, yung ganyang pagtrato. Pero marami po. Meron pa nga ho dyan kung ikaw ay niligay mo dun sa biodata mo na ikaw ay may asawa, ay nadidiskriminahan ka. Dahil, paanong paraan? Kasi sabi ko nga kanina, kung ikaw ay may asawa na di pwede kang manganak, mag-maternity leave. Okay. So, pag ganon, hindi ka muna priority sa hiring. Kaya marami hong mga kababaihan dun sa mga export processing zone, dun sa pag-aaral, itinatago nila yung tunay na estado nila. No? Bawa, hindi nila nilalagay na sila may asawa. Pero ganun pa man, binibigyan ho sila ng kasulatang waiver na pag ikaw ay nabuntis, ikaw ay considered resigned. Tatanggalin ka? Opo. May ganun, no? May ganun na mga practice. At kaya marami hong kaso sa export processing zone ang mga kababaihan na ayaw matanggal sa trabaho at nabuntis ay talagang yung isa pang gumagawa ng napansin ko, paraan. Ani, parang kulang pa rin yung mga kababaihan sa assertiveness, di ba? Bihira yung babae sa pag-awaan o kaya sa pribado o publiko na i-assert yung kanilang karapatan. Ano kaya ang pinakaugat noon? Napapangibabawan ho ng takot at masyado na rin hong malalim yata yung pagtingin na ikaw ay mas menos bilang tao, bilang manggagawa. Masyado hong malalim yun eh. Nagsimula ho yung kasi yung ganong orientasyon, no? Sa pamilya, nare-reinforce yan, ganito ka, ganyan ka. So hanggang dala-dala ho niyan sa lugar pagawaan ay ganon, no? Hindi ho siya, kahit nasa tama, hindi niya ho yan sinasabing ako'y nasa tama at ipaglalaban niya yung sinasabi nga niyo, nag-a-assert. Nag-aantay na lang ho yan ng magtutulong sa kanya para isatinig kung ano man yung kanyang nararamdaman. So ganun po yung ngayon. Sa kabila ho naman ng marami ng batas, no? Ngayon nga may Magna Carta for women na ho di ba? So, sa kabila ng maraming pag-aaral, marami pa rin mga kababaihan ang medyo hindi nila alam yung karapatan nila. At the same time, hindi nila na-assert yung kanilang karapatan. Naku, napakaganda nitong talakayan natin, Ani. No? Magbabalik po tayo sa ating programang Kamang Gagawa. Nagbabalik po tayo sa programang Kamang Gagawa at ang tinatalakay po natin ang karapatan ng mga kababaihan at mga batang manggagawa.
At ang guest po natin ay si Annie. Annie, pinagpapatuloy lang natin yung talakayan natin tungkol sa kababaihan. Ano-ano ba yung mga proteksyon sa mga kababaihan ngayon? Dahil nasabi mo, medyo tumataas na ng konti. Ako naman, dahil medyo may ko, parang wala pa rin ako nakikitang pagtaas. At nakikita ko pa rin yung mga paglabag sa bahay, sa simbahan, sa pribadong kumpanya, at sa publikong kumpanya. So, baka pwedeng i-balance mo, no? Bigyan mo ko ng kaliwanagan tungkol dyan sa pagtaas ng antas o pagsasakapangyarihan sa mga kababaihan. Katulad nga ho ng nabanggit natin kanina, no, na yung nagbibigay din ng kapangyarihan sa mga kababaihan ay yung pulisiya, no, yung mga patakaran, at nitong kamakailan nung 2011 ay pumasa na nga ho, no, yung Magna Carta, no, na for women. At dito nakalagay dito, halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabahong babae, ay entitled ka dun sa mga leave para dun sa anak mo kung nagkasakit o nag-aaral. Meron kang benepisyo sa scholarship sa kababaihan, no? Sa public o private? Parehaso, no? At ngayon nga ho, pagka ikaw nga ay nagkaroon ng diferensya pag nanganak, no? Para hindi ka ituring na gastos, yung tinatawag na gynecological disorder na ay entitled ka sa 2 months na ikaw bakasyon. ay magpagamot, magpagaling, no? Yan po. So, tinatanggal po yung mga balakid na bumalik na lamang sa bahay yung babae dahil napakahirap na ma-maintain na yung kanyang trabaho, no? Pag ikaw naman po ay solo parent, diba? May Solo Parents Welfare Act na kung ikaw man ay na biktima ng sumakabilang buhay o sumakabilang bahay, meron kang karampatang benepisyo para makapagpatuloy ka ng iyong responsibilidad at makapagpatuloy ka ng pagtatrabaho. So may mga leave din, may mga educational benefits, mayroon kang priority sa mga pabahay, no? So yun po yung nakikita ko na halimbawa dahil ako nga po yung kawani, nakikita ko rin po na malaki yung naitulong nun para mas lalong tumaas yung mga nagtatrabahong babae at nakaka-maintain ng kanyang trabaho. Hindi niya kailangang mamili doon sa paruga sa bahay at saka doon sa Kaya mapapansin ho ninyo ngayon, although gusto ko din naman katigan kayo doon sa sinabi nyo, no? Yung maraming babae doon sa trabahong parang extension ng kanyang role. Halimbawa, sa sektor ng pangkalusugan, ang dami pong mga babae dyan. Sa sektor ng edukasyon, ang ating pong entertainment. Halos, puro babae, no? Kasi ine-extend po. Pero ngayon, nakikita ko rin ho, dun sa mga pag-angat sa promotion, marami-rami sa public sector po, particular, ay yung nasa gitna na mga nangangasiwa ay tumataas po ang bilang ng mga kababaihan na nakakaabot ng promotion. Siyempre, dun sa mas mataas pa doon, parang yung sabi nga, yung glass ceiling di pa na-break, no? Nakikita mo diyan ka, pero parang sinabi na hanggang dito ka lang kasi ang preference pa rin lalaki pa rin po, no? Pero marami so, na sa simpleng lang, halimbawa sa usaping kultura lang, pagka nagda-drive yung babae, sasabihin ng lalaki, kaya pala mabagal yung babae. Tama ho yun. Mga tama language yun, no? Yung gender sensitivity issue, di ba? Minsan nga, pag sinabing masungit yan, ina-associate pa rin sa pagkababae. Pag stricta yan, kasi babae yan, minsan sinasabi, yan siguro dalaga pa o tumatandang dalaga o kung minsan sasabihin, menopausal. No? Menopausal. So, pagka masungit. No? So, nakikita ho natin yung masyadong malalim na, na mga diskriminasyon at pagtingin. Yung tradisyonal na pagtingin sa kababayan na extend po sa tinatawag na public domain. No? So, bilang kawani at bilang babae, Annie, sa tingin mo, darating yung panahon na wala nang diskriminasyon sa trabaho dito sa Pilipinas dahil ikaw ay babae? Ako umaasa, pero para hong mahaba pang lalakbayin para tuluyan ng matanggal yung iba't ibang forma o uri ng diskriminasyon. No? Anong dapat nating gawin?
ang tingin ko ho dyan, patuloy din na pag-aaral at pagpapaliwanag, pag-aadvokasya sa pagitan ng babae at lalaki din. Kasi Dapat nag-aaral din yung lalaki. No? Kasi yung mga tinatawag na ahente ng diskriminasyon ay kailangan din pong nakakaaral, at yung babae naman kailangan din naman sa ang pagbabago rin ay nagsisimula sa sarili para mapalaya niya yung kanyang sarili. So, mahaba pong pag-aaral kasi hindi lang nga lang kultura, kung hindi generational pa nga ho yung ganyang pagtingin. So, umaasa po ako na darating ang panahon na yon, pero hindi ko rin naman sinasabing sa lalong madaling panahon. Medyo malayo pa yung lalakbayan. Pero ang maganda niyan, marami nang lumalakbay. Marami nang mga pinapractice. Opo, marami na. Pero yung huling-huli na lang, yung napansin, yung sa akin, no, dapat mag-aral yung struktura, pag-aralan yung struktura kung ito ba ay equality ng babae, equality, nagpo-promote na equality. Tama po yun, no? Yung mas malawak na kapaligiran, yan ba ay nagpapacilitate o nagpapadalo na tumutulong. Tama po kayo dun, Father. Sa pagiging, yung pagiging equality ng kababaihan. Yung struktura. At dahil dyan, Ani, pupunta tayo sa karapatan ng mga batang manggagawa. Alam nyo, ang dami-daming batang manggagawa sa Pilipinas. Naalala ko, meron kaming produce na pelikulang Minsan Lang Sila Maging Bata. Napanood ko po yan, Father. Sa tingin mo, dapat bang magtrabaho mga bata rito sa Pilipinas? Meron hong tinatawag na child labor, meron tinatawag na child work. At yung child work ko ay pinapahintulutan, pero hindi nakakapag-aral at nakakaranas ng ang isang bata ng kanyang pagiging isang bata, no? Samantalang yung child labor ho, iyan ho talaga yung exploitative, mapanganib, no? Masyadong yung tinatawag ho nilang yung worst form, no? Yung mahirap at mapanganib na uri ng pagtatrabaho ng mga bata. Ang dami po ngayon yan. Yung lumabas po ngayon taon na ito, 2012 na statistics, ay 2 milyong bata ang nasa worst form na tinatawag. So, ano ibig sabihin ng worst form? Yan ho yung mga nasa mining, yung nasa open pit mining, yung sa fishing, no, yung pinapadive po, pinapasisid ang mga bata ng walang gamit, at sa laot ay ilang buwan sila doon. Hindi sila yung kanilang kalusugan, hindi na po nakakapag-aral, no? Yun din pong sa mga sa agrikultura. Sa ecotourism, sa agrikultura, na ang batang-bata pa, yung mga hornal, yung sabi nga ninyo, no? Yung sa isang bata, kung hindi nagkakargador ng mas mabigat pa yung kanyang kinakarga kaysa sa kanyang katawan, no? Yan ho, ang bilang daw ay 2 milyon, pero sa buong Pilipinas, 5 milyon ang child labor. Yung ilang milyon na yon ay hindi daw nasa worst form ng labor, no, na nandun. Pero ganun ho karami. At tingin ko ho yan, sa tanong nyo, dapat ba? At tingin ko sa milyon din naman yung walang hanap buhay ng mga magagawang adult, hindi dapat ipinapang substitute at ini-employ yung mga bata, samantalang meron ka na mga adult na pwedeng magtrabaho. Pero ini-employ mo yung bata kasi mas konti yung sweldo, hindi umaangal, no? Pwede mong apihin. No? Hindi pa siya nakakapag-union, no? Nakakapag-organisa para medyo naman na ang kanyang karapatan ay maprotektahan. So, yun po, ako hindi naniniwala na dapat ay may magtrabahong bata habang merong walang trabaho na matanda na dapat ay gumagampan din sa trabaho. Napakaganda ng sinabi mo. Magbabalik po tayo sa programang Kamang Kagawa. Nagbabalik po tayo sa ating programang Kamang Gagawa, at ang tinatalakay po natin ang karapatan ng mga batang manggagawa. Ani, yung ating talakayan, no? Ano ba yung pagkakaiba ng child labor
tsaka child work. Oho. Medyo bigyan mga ng kaliwanagan ng ating milyong-milyong nanonood sa Opo. ating programa. Father Eric, yung tinatawag pong child work, iyan po ay pinahintulutan. Halimbawa ng Department of Labor, may permiso na ang bata ay magtrabaho, no? Ang halimbawa ko niyan yung mga nag-aartista, no? At yung child work ko, yung bata nakakapag-aral, napapagpatuloy niya ang pag-aaral at napakalimitado lamang ng oras na kanyang ipapagtrabaho. Tapos so may maraming kondisyon, no? Bukod sa nag-aaral, dapat nakakapaglaro din po siya, no? Samantalang yung tinatawag nating child labor, wala yun. Walang permiso, walang kondisyon, So, illegal lahat hindi ito. nakakapag-aral. Yung talagang yung bata, wala siyang choice. Oo. Talagang siya'y pinipilit at napipilitan na maghanap buhay na katulad ng Sino ng nagpipilit sa kanya? Dala ng kahirapan o Oho. dala ng Oo. magulang na o yung Kombinasyon po, kahirapan. Hmm. Siyempre, pag mahirap na mahirap ang pamilya, ang mga magulang sinasabi, lahat ng Magtrabaho anak tayo. ay magtrabaho, no? At yan nga din po yung nakikita naming bangga pagka nag-a-advocate na hindi mo dapat papapasukin mo, no? Kasi po, totoo yan, mga magulang, kapamilya, no? Tapos yung kahirapan, minsan yung bata mismo, sa kanyang sarili, yung pagkaunawa niya ng siya ay dapat tumulong, siya rin Magkukusa ay na. nagkukusa Oo. na magtrabaho at nagiging yung pag-aaral ay istorbo. Dahil sa tuwing nang ikaw ay mag-aaral, ibig sabihin, mababawasan ang kikitain mo kung pagsasabayin mo. No? Tapos nakikita niya nagugutom sila eh. Opo. Kasi po talagang malapit sa mukha ng kahirapan at gutom at kawalan ng pera na pantusto sa pamilya doon sa bata. Kasi bukod sa nararanasan niya, nakikita niya pa, siguro kung minsan ang init ng ulo, minsan nagugulpi pa yung mga bata. Abuse pa, no? Na-abuso dahil nga doon sa walang pagkukunan. Kaya nakikita ko po na kombinasyon po yung mga tinatawag na pressure o yung nagtutulak doon sa child labor. Pero iyan po talaga, no? Hindi na nakakapag-aral. Meron ba tayong batas na pinagbabawal yung child labor? Apo, meron po tayo mismo dito sa atin yung anti-child labor na batas at meron din pong pangmundo na konbensyon yung International Labor Organization Convention against child labor o yung elimination of worst form of child labor, no? So, yun po yung at yung Pilipinas po pumirma. Pumirma na naman. Opo, pumirma po yan. Mahilig naman tayo sa pirmahan. Number one ho tayo sa pagpirma. Sa pirmahan, hindi naman na-i-implement. Yung implementasyon po ang mahirap. Kaya nga po, nitong lamang nakaraang linggo, no, ako po ay nakadalo dun sa tinatawag na Labor and Employment Plan, yung Tripartite Executive Committee, na tinitingnan po dito yung pagpapalakas ng tinatawag na Anti-Child Labor Committee na yung mga ahensya, kasama yung DILG, kasama yung DSWD, Department of Labor, no? At sabi ko nga, idagdag din yung pulis at sundalo sapagkat hindi lamang naman yung child labor ay problema dun sa mga pagawaan dahil meron din pong, siguro, naranasan nyo, yung mga batang ginagamit na tagapaghatid ng droga, no? Mga batang ginagamit bilang sundalo at batang inaalagaan o pinagtatrabaho ng sindikato para sa mga kriminal na nagawain, no? So, yan ho ngayon, no? Dahil nakita po nila palala at palawak ng palawak kung saan ginagamit yung mga bata. Pero meron ho tayong batas at kailangan lang ho natin ay talagang mataimtim na hindi pinipikit yung mata at hindi Minomonitor tapos ini-implement. Opo. Criminal ba yung pagsasatrabaho ng, ano ba, itong child labor? Ginawa bang criminal yan? Opo. Halimbawa, Aktorya. ako yung management. At kapag nahuli akong merong manggagawang bata, pwede ba akong kasuhang kriminal? Opo, talaga? Father. May kriminal at mayroong karampatang parusa na kapag ikaw ay nahuling nag-i-employ. Halimbawa, kung ikaw ay paktorya ng taho, o yung faktorya ng paputok, Manggagawang o sardinas. Oo, yan. Pwede akong makulong. Pwede po. May nasampulan naman, Ani. Meron pang ilang kumpanya ng sardinas na hindi ko na lang babanggitin. Oo, tama. Tapos po ay may nag-tip, ni-rescue po
Yung mga Ni-rescue po bata. yung mga bata doon, no? Kasi parang bonded labor na nga po eh. Alam mo yun, parang yung katulad ng araw na alipin na hindi ka na nga, nagtatrabaho ka na, pero hindi ka pinapalabas doon sa faktorya. So parang bonded labor, no? So nung ni-raid po yun, ni-rescue yung mga bata, tapos kinasuhan po yung yung kumpanya na nag-e-employ noon. Sa tingin meron mo, po. Ani, may pag-asa bang ma-eliminate ang child labor sa Pilipinas? Opo. Una, ay dapat walang kumpanya, walang sektor na mag-i-employ, Mag-hire, no? oo. Kasi desisyon po 'yan kasi ng mga may-ari ng puhunan na mag-employ. Admitin mo. Madali lang ho 'yan kasi hindi naman ho yung magpipilit yung kung hindi mo tatanggapin eh. Tapos yung palagay ko yung magulang. At tapos yung magulang din bigyan din ng karampatang advokasya. Halimbawa, kung ang mga eskwelahan ho kasi gusto mag-aral, sabihin naman ng magulang ay tatawid pa ng 3 batis at ilog yung aking anak bago makapag-aral. Eh di ang gobyerno tingnan. Saan ba dyan? Saan ba dyan masyadong malala ang child labor? At ano ang dapat natin gawin? Ilapit ba natin ng eskwelahan dyan? Ilapit ba natin ng pasilidad dyan? No? Para makatulong na yung temptasyon, no? Yung pagtulak, yung pressure, ay hindi ganoong kalakas. No? Kasi sabi natin, okay lang yan kung makakapag-aral. No? So, ilapit yung eskwelahan. Tingin ko, Father, yung pagtutulangan ng mga sektor dyan, ng pamahalaan, ay makakatulong. No? Gobyerno, pribado, simbahan. Opo. Palagay ko simbahan. dapat ipromote ng simbahan na itigil itong child labor sa Pilipinas. No? So, Tsaka meron pa yung ngayon, na yung kasambahay na panukala. No? Meron ng convention po. Yung kasambahay. Isa rin sa mga aping sektor at karamihan mga kababaihan yan. Batang babae. Pwede bang ipaliwanag mo yung kasambahay na yan? Ngayon ho, again, meron na naman Kababaihan din kasi yan, tsaka mga bata rin yan eh. Ipinasa na rin po yung ILO Convention ng domestic workers. No? Wow. Right. So, ngayon, dito ho, kailangan ho nating ipasa yung kasambahay na bill, no? Yung panukalang batas, kasi yun dapat ay mag-i-implement nung International Labor Convention na yon, na pumirma din na naman po at sinuportahan Pumirma na naman ng Pilipinas. No? Yun po, ngayon merong sweldo at dinipine ho doon ano ang trabaho. Ng kasambahay. Ng kasambahay. Ng kababaihan. Opo. May sweldo. At pwede mo ring i-report. Pwede rin po sila mag-organisa. Para sa kabatiran ng nanonood sa atin, magkano ba sweldo ng isang kasambahay? Eh, sabi ho ngayon, nasa 2,000, no? Pero i-increase ho eh. I-increase. I-increase ho uli. So may mga ano na yan, merong SSS. day off na yan. Opo. May day off po. Hindi ho pwedeng multitasking ang domestic worker na hindi naman kasama sa trabaho niya ay isinama mo na kung ano-ano pinapagawa. Ngayon po dinefine at siyempre ang challenge diyan paano mo i-monitor nasa loob ng mga bahay. Yan po. Ani, Pero meron po, napakaganda ng ating talakayan. Siguro sa huling minuto, pwede bang magbigay ka ng mensahe para sa kababaihan, para sa sektor na kinabibilangan mo? Para po sa ating mga kababaihan, ang ating pong paglaya, ang pagkabibigay po sa atin ng kapangyarihan, nagsisimula din po sa ating mga sarili at ganun pa na rin po dun sa mga iba-ibang sektor ng lipunan, ang mga kalalakihan, ang simbahan, ang mga employer, no? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang gagampan ng mahalagang papel para dito sa pagbibigay kapangyarihan at paglaya at pagkawala ng diskriminasyon sa mga kababaihan. Doon naman po pagdating sa ating mga batang manggagawa, no? Ako po ang panawagan po doon sa mga kumpanya, sa mga sektor na nag-employ. Huwag po nating sayangin ang kinabukasan. Hindi lamang ng bata, kung hindi ang ating kinabukasan ng henerasyon. Kasi kapag po ang bata ay nawala, no, naisawala at na-waste yung tinatawag nating kanilang magandang kinabukasan, hindi lang po dun sa bata yan kundi sa buong bansa natin, sa henerasyon natin. Kung kaya't wag po natin silang gamitin, no? Una dun sa mga maling gawain, yung mga sindikato, mga ganyan. Tapos yung panawagan po natin sa lahat ng sektor, pabayaan po natin na ang mga bata, sabi nga, minsan lang sila isang bata, pabayaan po natin na maranasan nila, no, yung kasiyahan at yung paunlarin yung sarili bilang bata. At wag po nating pabayaan nang dahil sa trabaho, hindi makapag-aral ang mga bata.
Maraming salamat, Ani. Maraming salamat Maraming din po. salamat sa napakagandang talakayan. Mga kapatid, isa lang po yung naiisip ko ngayon. Ang isa pong nag-promote ng karapatan ng mga kababaihan at ng mga bata ay walang iba kundi si Jesus. Ang unang nakakita sa muling pagkabuhay ni Jesus ay walang iba kundi ang mga kababaihan. Sa kultura ng mga Hudyo, bawal lumapit ang mga babae sa guro. Pero hinayaan ni Jesus na lumapit ang kababaihan sa kanya. Sa kultura ng mga Hudyo, bawal lumapit ang mga bata sa guro na katulad ni Jesus. Pero hinayaan niya ito at sinabi niyang nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, meron pong batayan kung bakit dapat natin ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan at ng mga batang manggagawa. Sapagkat ito po ay nasa Biblia. At ang una pong nagsapraktika ng karapatan ng kababaihan at batang manggagawa ay walang iba kundi si Jesus. Ako po si Father Eric Adubiso ng programang Kamang Gagawa na nagsasabi sa atin ang pakikiisa sa mga manggagawa ay pakikiisa kay Kristo.